Okay. Ngayon, dahil kanina kapatid, nabanggit mo rin na ito ay nahulaan ng mga propeta at nabanggit rin ninyo na kayo ay naniniwala kay Apostol Pablo. Ito ang pangalawa kong tanong. Okay. Gawa 26 sa 22. Ganito ang sinabi dito ni Apostol Pablo. Kailan may hindi ako pinabayaan ng Diyos, kaya't ngayon nakatayo ako rito at nagpapatotoo maging sa mga aba at sa mga dakila. Wala akong sinasabi kundi ang mga sinasabi ng mga propeta at ni Moises. Sa 23, na kailangang magbata ni Kristo at siya ang unang mabubuhay muli upang magdulot ng kaligtasan sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Okay. Ang tanong dito kapatid, saan mababasa sa Old Testament na mismo sinabi ni Moises na kailangang magbata ni Jesus Christ upang magdulot ng kaligtasan sa mga Hudyo at sa mga Hintil? Pakilino po ang talata. Salamat. Yun. So, itong basahin natin sa kanyang ginamit na talata, 22 at 23 ng 26-22 ng Gawa. Sabi ganito, pero tinulungan ako ng Diyos hanggang sa araw na ito. Kaya narito ako ngayon para sabihin sa lahat, sa mga kilalang tao o hindi, ang sinabi noon ng mga propeta at ni Moises na mangyayari, na ang Kristo ay dapat magdusa at mamatay at unang mabubuhay mula sa kamatayan upang magbigay ng liwanag sa mga Hudyo at sa mga hindi Hudyo. Sabi dito, dalawa to hindi lang kay Moises Sinabi noon ng mga propeta at ni Moises na mangyayari na ang Kristo ay dapat magdusa at mamatay. Yun. So, yung binasa ko kanina, yun ay aklat ng propeta Isaias. Dito naman tayo sa aklat ni Moises naman, no? Meron ba tayong talata sa sa aklat ni Moises na sinabi niyang mamamatay ang Panginoong Jesucristo? Brother John Ray? Wala, of course. Kasi yun ang point niya Yun ang wala. point. Wala, bro. Kasi itong literatura kasi ng Biblia, ang nagsulat ng Gawa si Lucas, no? So, ayon yun sa view ni Lucas. Hindi ibig sabihin na si Moises din mismo nagsabi ng ganon. Sa panahon ni Lucas, yun ang pagkasabi niya kasi hinulaan na ng mga propeta at ni Moises na darating talaga ang anak ng Diyos para mamatay sa kasalanan ng mundo. Sinabi na ng Diyos yan sa mga propeta. Kaya nga may hula Pero not necessarily na si Moises magsasabi na mamamatay ang Kristo. Kasi hindi pa nga nagpakilala ang Kristo sa panahon ni Moises. Ang problema dito, yung understanding natin na para bang ang sinabi ng manunulat na si Lucas ay kinuha niya sa sinabi niya. Hindi ganon. No? Kasi ang pag-aaral kasi ng Biblia, kapatid, according sa kanilang panahon. No, isa sa elemento sa pag-aaral ng Biblia ay kung bakit ito sinulat at ano ang reason kung ito ay sino ang sumulat, kailan ito sinulat, at yung setting, yung time, no, yung kanilang tradition, nung time na yan ay sinulat. So isa sa mga bagay na tingnan natin, bakit yan sinabi ni Lucas? Sinabi niya yan hindi dahil sinabi ni Moises. Dahil mayroon ng mga pahiwatig, ang mga propeta, isa na si Moises dyan, na darating ang panahon, ang anak ng Diyos ay magbabata, yung sabi nga na magbata at papatayin. So yun ang point ni Lucas. Kapatid, hindi po si Lucas ang nagsalaysay nito, kapatid. Kung di mismo si Pablo po. Ay, ito mali. po ay nasa talata. Ang sumulat. Bro, sumulat ng Gawa si Lucas, bro. 23. Wait lang, Brother John Ray. Okay. Ang sabi niya, Brother John Ray, hindi daw si Lucas ang nagsulat niyan, kundi si Pablo. Wag mong ipilit. Wag mong ipilit ng kapatid kasi mapapahiya ka. Bro, si Lucas ang sumulat. Sandali po. Ang sinabi dito,
sa pinakaano ng talata na isinalaysay ni Pablo ang kanyang paglilingkod. O sinalaysay ni ang Pablo. nakalinya po sa ano ni Pablo. Sinalaysay ni Pablo, Pablo pero po ang ang sumulat sinabi ng dito, gawa, hindi po si Lucas. Yun na makinig nga ka bro, bro, kasi isinalaysay ni Pablo. oh, pero ang sumulat Sumulat sa salaysay ni Lucas Pablo, Nagsabi. Si Pablo po ang Lucas. nagsabi. O yan po, isa pong Muslim pumasok sa punto por punto at nagipagsubukan at ini-insist niya na ang aklat ng gawa ay isinulat daw ni Apostle Paul. Ngayon, ating alamin, totoo ba na si Apostle Paul ang sumulat ng aklat ng gawa o si Lucas? Ayon dito, who wrote the book of Acts in the New Testament? Ang sagot, the book of Acts or the Acts of the Apostles was written by Luke the Evangelist. He was an early Christian physician and a traveling companion of the Apostle Paul, and he also authored the Gospel of Luke as a 2-volume set. So napakaliwanag So ang author ng Book of Acts ay si Luke the Evangelist, hindi si Apostle Paul. Ngayon bro, ang tanong ko kasi dito, kasi sabi nga ni Pablo dito, hindi raw siya nagsasabi ng kanyang sarili lamang, kundi ito ay sinabi ng mga propeta at ni Moises. Ngayon, ang tanong ko doon, saan mo mababasa sa Old Testament na mismo sinabi ni Moises Huwag mo na kasing kailangan iliteral. magbata ni Kristo upang magdulot ng kaligtasan? Yun lang po ang tanong ko. Huwag mo Saan kasing po sinabi hanapin ni Moises? literal. Kung wala po tayong mababasa, mag-next question po ako. O makinig ka na lang muna sa sagot namin. Mahimik ka muna. Ito na lang. Kasi ang hinahap niya kasi is mababasa daw na nagbata ang Kristo tsaka mamamatay. Sinearch ko dito ang mga talata lang na Moses prophesied the Messiah is nasa Deuteronomy 18:15 to 22. So, yun lang ang dito sa Hindi nga, Brojando, saglit lang. Ang point kasi niya, hanapin din natin yung sinabi ni Kristo. Sinabi ni Hindi, wait lang. Gusto niya makita na sinabi ni Moises na si Kristo. Yun ang point niya. Kaya nga sabi ko, hindi ganon. Kasi hindi pa pinakilala ang Kristo sa panahon ni Moises. Pero dahil ang sumulat niyan, kilala na si Kristo, ang point niya diyan na yung linaw. ang hinulaan ng mga propeta na Mesiyas, ipapanganak, tapos magbata, papatayin, yun ay Kristo. So hindi ibig sabihin ni Pablo o ni Lucas ba na sinabi lita-pulita ni Moises na ang Kristo papatayin. Hindi ganun ang pagbabasa ng Bible. At saka ba John Ray, hindi naman pwedeng kontrahin ni Moises yung ibang propeta. Oo. Basta, ang malinaw dyan, ang mga propeta may hula na kasama ni si Moises about sa ating Panginoong Kristo. Ngayon, nung sinulat na yan nung pinahayag ni Pablo na sinulat ni Lucas, ang ginamit nila, hindi na yung propesiya pa lang na ang Mesiyas, ganun. Ang Kristo na mismo, tinumbok na kasi nila na yung katuparan ng hula ng mga propesiya ng mga propeta, yun ang Kristo. Yun ang point. Hindi, wag mong hanapin na sinabi ni Moises na ang Kristo, no? Close parenthesis, Kristo, sinabi ni Moises ang Kristo papatayin. Mali, hindi ganun ang pagbabasa ng Bible, kapatid. Makinig ka sa amin kasi amin yung Bible, kami magtuturo sa iyo. Huwag mong ipilit ng mali mong unawa. Hindi ganun ang pagbabasa ng Bible. Maliban na lang siguro, Brother John Ray, kung ang kanyang unawa is... Okay, ganito kapatid, no? Kaya po ako nagtatanong sa inyo, kasi nga po, mismo po sa Biblia ninyo ito mababasa. Ano Ngayon, yan? ang tinatanong ko lamang po ay iisa, ano po, saan po ba binanggit sinabi mismo ni Moises? No? Na ang Kristo ay kailangang magbata upang magdulot ng kaligtasan. Yan lamang po ang binabasa. Ang itiatanong ko. Ngayon, brother, mabasa, sabi ko nga, mag-next question po tayo. Ito, brother, po yun. Brother Hindi po Mike. kailangan na sumunod ako sa inyong pagtuturo. Okay, Brother Mike James, ito yun ha. Ito yan ha, Brother Mike James ha. Sa amin kasi ganito. Yung talatang sinasabi, dalawa yun eh. Magliligtas siya, magbata at magliligtas. Yung magbata o magdusa at mamatay, yung kasi ibig sabihin nun eh, magdusa at mamatay. Yun ay hinulaan ng ibang propeta.
yun namang magliligtas, yun ang hinulaan ni Moises sa Deuteronomy 18:15 hanggang 22. So dalawa ang ano nito, ang tinutukoy ng naturang talata. Magbabata siya at magliligtas. Pahayag ng mga propeta at ni Moises. Dalawa ang punto dito. Ang problema kasi, ginagawa mo lang isa. Kaya doon ka nawawala kasi ginagawa mo lang isa eh. Okay, next question, brother. Okay, doon rin tayo sa talata na yon, no? Kasi nga hindi nga natin mababasa na sinabi ni Moises. Ibig sabihin, wala. Sinabi bro, No? sinabi bro, na magliligtas siya, Ibig sabihin po, magliligtas. wala. Ngayon, Bro, okay, sinabi bro na dumako tayo magliligtas. Teka. Huwag mo sabihin na hindi mababasa na sinabi na hindi magliligtas. Dalawa yun eh, dalawang subject nun eh. Magbabata siya at magliligtas. Yung magbabata, sinasinalize ng ibang propeta. Yung magliligtas, sinabi naman yun ni Moises sa Deuteronomy 18:15 hanggang 22. So walang problema dun eh. Ang problema lang kasi yung gusto mong mangyari, yung sinabi na ibang propeta dapat sinabi rin ni Moises. Yun ang problema dito. Mm. At saka yung Kristo, Bro Jando, gusto niyang Yes, ipalit propeta. daw yung... Yes, propeta nga si Moises, pero hindi siya si Isaias. Si Isaias nagsulat, si Malakias nagsulat, si Jeremias nagsulat, hindi sila si Moises. Ang sinulat lamang ni Moises yung pagliligtas. Yun ang nasa Deuteronomy 18:15 hanggang 22. Ngayon, yung pagbabata, pagdusa at mamatay, ang nagsalaysay nun yung ibang propeta, kaya walang kontrahan doon. Okay, dumako tayo, no? Pagliligtas, ikamo ang sinabi ni Moises. Oh. Ano po, tama po ba, kapatid? Yes. Okay, doon rin tayo sa sinabi mo. Sabi mo, ang isinulat lamang ni Moises ay pagliligtas. Ibig sabihin, ililigtas ni Jesus ang kasalanan ng sangkatawan. Tama po ba? Yeah, magliligtas siya bro. Yun ang sinasabi. Okay, Pero okay. hindi binanggit ang pangalang Jesus Ako ng isa pong talata, kapatid, no? Babasa ko Sabi mo kasi kanina, magliligtas lamang ang sinabi sa Deuteronomy 24, versikulo 16. Yung 24. Ang ama ay dapat magpagdusahin sa kasalanan ng ni ang anak sa kasalanan ng ama. Hindi naman yun. May sala ay siyang dapat. Bro, yung Ezekiel, hindi naman yan propesya kay Kristo eh. Ako po bang sinabi? Yung TV ito pong bilhin nyo. Bro, Hindi ako magpapaliwanag yan, Bro Jando. na Ezekiel 18:20, hindi yan propesya patungkol kay Kristo. Ano ka ba? Ang sinabi Kristo sa Lucas 24:44, tuto pa rin niya ang mga sinabi ng mga propeta patungkol sa kanya. Yung Ezekiel 18:20 na binasa mo, hindi yan propesya patungkol kay Kristo. At saka, ang account sa Ezekiel, kapatid, makinig ka muna, kapatid. Kasi kapatid, no? Sabi mo kasi, sinulat lamang ni Moises ay pagliligtas. Ngayon, ayon sa inyong doktrina, si Jesucristo ay siya ay nagpapako sa krus upang tubusin ang inyong mga kasalanan ng tao. Ngayon, ang sinabi dito sa Deuteronomy 24 sa versikulo 16, ang kasalanan ng anak ay di dapat pagdusahan ng ama. At ang kasalanan ng ama ay di dapat pagdusahan ng anak. Ngayon, ang tanong kasi dito, tama ba ang doktrina ninyo na ililigtas kayo ni Jesus sa pamamagitan ng pagpapako sa krus? Gayong ang sinabi nga dito sa Deuteronomy 24, versikulo 16, na hindi nga papasa pagdusahan ng ama ang kasalanan ng anak at hindi rin pagdusahan ng anak ang kasalanan ng ama. So mag-ano yun pa kayang napakalayo na? Makinig ka sa sagot, Yun Bro ang Jando. tanong doon. Makinig mo na siya sa sagot, Bro Jando. Sige. Makinig ka sa sagot wag kang sumapaw Kasi Biblia namin yan, nang may karapatan ng paliwanag yan kami. Yes. Ang sinabi sa Deuteronomio at sa Ezekiel na hindi babayaran, no? Or babayaran, dalawa kasi ang epekto ng kasalanan, kapatid, no? Mayroong tinatawag kasi na personal sin, mayroon ding generational sin, at mayroon ding itong tinatawag na original sin.
Okay, so yung mga kasalanan na hindi pwedeng manahin, ay bumapatungkol yan sa personal sin. Halimbawa, kapatid, ikaw, yung Okay. anak mo, hindi pwedeng magmana kung halimbawa magnanakaw ka, hindi pwedeng ang anak mo ang kulungin dahil lang ikaw ang nagnakaw. Yun ang point doon. Okay? Pero yung ang iniligtas at ang ginawa na kaligtasan natin Panginoong Kristo, yung pagbabayad sa kasalanan, no, yung kasalanan ng tao dahil hindi kasi kayang biblically hindi kasi kayang bayaran ng dugo ng tao ang kasalanang nagawa laban sa Diyos. Yan ang theology ng Kristiyano, no? Yung kasalanan na nagawa ng tao sa paglabag sa utos ng Diyos, hindi kayang bayaran ng dugo ng tao. Kaya nga naging tao ang anak ng Diyos kasi ang yung infinite value na dapat ibayad para tanggapin ng Diyos ay katulad din niya, may infinite value. So yun ang iyong theology diyan. Hindi yan kumukontra doon sa binasa mo sa Deuteronomy at sa Ezekiel kasi yung sa Ezekiel patungkulin sa mga personal sin ay hindi pwedeng manahin no ng mga anak yung kasalanan ng kanilang mga magulang. Ganon din ang mga magulang, hindi nila pwedeng pagbayaran yung kasalanan ng kanilang mga anak kasi tawag doon personal sin. Pero pagdating sa kabayaran ng kasalanan na ginawa ng ating Panginoong Kristo, objective salvation tawag doon sa Catholic theology, yun ay kalooban ng Diyos. Kasi hindi kaya, walang propeta o walang dugo ng hayop ang kayang makapagbigay ng tawag din satisfaction no na sa Diyos, satisfaction sa Diyos na talagang mapapawalang sala ang lahat dahil lang sa dugo ng propeta o dahil sa dugo ng hayop. Kundi dugo talaga ng kanyang minamahal na anak. Kaya pinadala niya dito, kapatid. Yan ang teolohiya ng simbahang Katoliko. Mali yung unawa mo doon sa binasa mo sa Deuteronomy at sa Ezekiel. Yun, naintindihan ko Okay. yun, Brother Mike Okay. James. Ang ano kasi dyan, bro, yun ngang mag-ama, hindi nga nila papasanin yung kasalanan ng bawat isa sa kanila. Yun Personal sin, tawag kasi doon. Brother John Ray, wait lang. na hindi nga nila kamag-anak. Oo. Sa madaling salita, Okay. hindi Okay, niya... pwede po ba pang-apat na tanong lang po. Wait Ito lang, po ay wait lang. pinakalas po na tanong po. Bro, wait lang Okay ha. lang po ba? Sa madaling salita, based sa response mo ngayon sa sinabi ni John Ray, hindi mo naunawaan ang sinagot ni John Ray. Kaya bigyan na lang ako ng punto por punto na lang direktamente sa ginamit mong talata, Deuteronomio 24:16, hindi po yun propesiya ni Moises patungkol kay Kristo. Kaya out of context na naman ang paggamit mo ng Deuteronomio 24:16 dahil hindi naman yan prophecy about the Messiah. Ang sinabi dito ni Kristo, ang tutuparin niya, yung mga sinulat ni Moises patungkol sa kanya. Ibig sabihin, yung propesiya ni Moises patungkol sa kanya. Yung binasa mong Deuteronomy 24:16, hindi yung propesiya para kay sa Messiah. Kaya, out of context tayo doon. Basahan mo ko na ang si Moises nagsulat patungkol sa Messiah na sinasabi, hindi siya pwedeng mamatay. Yun. Bro, medyo may kabaliktaran doon sa nangyari sa atin kanina. Kasi nga, ang tanong ko sa inyo kanina, saan inyo mababasa na mismo sinabi ni Moises na kailangan bataan ni Kristo? Wala po kayong mababasa niyan. Ngayon, kung Hindi sa atin mo na naman kabaliktaran yun, bro. itatanong. So, parang hindi po fair, mga kapatid. Bro, No? Hindi po fair. Hindi kabaliktaran 'yon. Ang tanong mo kasi kanina, yung ang purpose ng question mo kanina, yung sinabi ni Propeta Isaiah sa Isaiah 53, dapat sabihin rin 'yon ni Moises na kailangan na siya ay pinarusahan ng ng parusa na dapat tayo ang magdusa. Gusto mong ipabasa yung ganung propesiya sa aklat ni Moises. Kaso nga lang, sa aklat ni Moises, ang sinulat niya ang pagliligtas. Kaya tama 'yon. Ngayon, tumakbo ka naman ngayon sa Deuteronomio 24:16. Hindi yan propesya patungkol kay Kristo eh. So kung tutuusin, yung talata pa lang, out of context mo na kasi hindi yung patungkol sa Mesiya, pero ipinapatungkol mo sa Mesiya. Mali yun.
Maling paraan Siguro, yun. siguro At po saka- kapatid, hindi saka po kayo kapatid, naunawaan. Abu Jando. Kasi ang punto ko Kapatid. nga ron kapatid, no, Hindi, mawalang makinig ka muna galang kapatid. sa Kaya nga, salita. kapatid, Ang punto wait ko lang, nga wait lang. ron, kasi nga, ang sabi mo kanina, ang isinulat ni Moises ay ukol sa pagliligtas. Ngayon, Yes. sa Kaya nga, inyong kanina, si Moises, si Jesus ay nagpapako sa cross upang tubusin ang mga kasalanan. So, ibig sabihin, inako niya ang kasalanan ng tao. Ayon yun. kapatid, Bujando. Okay, ganun ho, Yun. ganun ho mangyari Hindi, doon. kapatid, makinig ka muna. Kaya nga pinaliwanag. 24:16, nagtanong ako, bakit nakasulat doon na mismo yung ama hindi niya dapat pagdusahan yung kasalanan ng anak? Bujando, makinig ka muna. Makinig muna sa Yung Bujando. kasalanan ng ama. Bro, Kapatid, makinig ka. Napakali. Kaya nga, makinig ka muna, bro. Ano doon? Hindi nagtatanong. po natin dito tinatalakay ang propesya. Ngayon, Kapatid, nagtatanong ka lang dito, yung makinig ka sa doktrina sagot. po ninyo, mga kapatid. Kaya nga, Ay. makinig ka sa sagot. Makinig ka muna sa sagot. No, magantay ka sa sagot. Kaya nga, sinagot na kita kanina patungkol sa bagay na yan. No? Kasi, ang Biblia, kapatid, may distinction. No, hindi lahat na nababasa mo sa Biblia ay ukol dyan sa iniisip mo. Kasi makukontrahan talaga. Kaya nga pinaliwanag ko na sa'yo. No? Iba yung pagmamana ng kasalanan sa personal sin sa pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo. Iba yun. Kasi ang kasalanan talaga ng bawat individual, hindi yan pwedeng ipamana sa kahit na sino. Ikaw yung kasalanan mo, halimbawa, nagnakaw ka, hindi pwede na yung anak mo ang makulong. Yan ang point ng Deuteronomio at ang Ezekiel. About yan sa personal sin. Pero sa ating Panginoong Jesucristo, hindi yung pumapatungkol sa personal sin, pumapatungkol yun sa kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na bigyan niya ng kaligtasan ng mga tao kasi ang mga tao, hindi nila kayang bayaran ang kasalanan nila na nagawa sa Diyos. Okay. Yan ang main Pwede point ba ako, ng ngayon po, makinig ka muna. Yan ang mahirap sa'yo. Hindi ka nakikinig. Makinig ka muna. Ako po ay lalabas Hindi, na. makinig ka muna. Bago ka bigyan ng konklusyon kasi para malinawan itong mga tao. Wag mong putulin. Eh, bro, Kasi kinukontra mo yung Biblia. Inaano mo yung Biblia which is hindi ka naman naniniwala sa Biblia. Wag mo kaming pangunahan sa aming turo about sa Biblia kasi kami ang may-ari niyan, kami ang may karapatan magpaliwanag diyan, hindi ikaw. Trabaho mo lang magtanong. No? Ngayon kung hindi ka ma-satisfy sa aming sagot, gagawa ka ng issue, hindi ganoon. Makinig ka sa sagot namin kasi para malinawan ka kung talaga naghahanap ka ng katotohanan. Uulitin natin Yang sinabi sa Deuteronomio at sa Ezekiel, hindi yan pumapatungkol sa pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo sa kasalanan. Dahil po, mapatungkol yan sa kasalanan ng bawat individual na ikaw lang mismo ang may kasalanan ang managot. Kaya nga tao dyan, personal sin. Yung personal sin mo, hindi pwede ang ibang tao ang magdusan yan. Yan ang punto ng Deuteronomy at ng Ezekiel. Huwag mo siyang ikapit doon sa kasalanan na tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi tawag nga doon, objective salvation. Kalooban ng Diyos na gawin yon. Okay. Ganito mga kapatid, no, hindi po ako pumasok dito sa inyong room upang kayo po ay anuin, no. Ako po ay naghahanap pa rin ng katotohanan. Ngunit tiyak ko po sa aking sarili na ako ay nasa tuwid na landas bilang isang mananampalatayang Muslim. Ngayon, kaya po ako nagtatanong sa inyo, ito po kasi ay ayon sa inyong doktrina mga kapatid. So ang nais ko po, sapagkat ako nga po ay gumagamit po ng mga bersikulo ng inyong Biblia, ang tanging hiling ko lamang po ay sagutin niyo po ako ng ayon din sa mga bersikulo ng inyong Ay, Biblia. hindi ganon. Hindi pwede ganon. Hindi po ito na Hindi ayon ganon. sa inyong Hindi sariling ganon. opinion lamang. At Wag mo huwag kaming niyo turuan. sanang sabihin sa amin na kami hindi tulad pwede sa yan. akin ng Islam Huwag mo religion, kaming makinig na ka. sabihin niyo Patayin mo wala muna, Bro Jando. akong karapatan Umandar na na naman ang mga kabastusan. ganun ang Biblia ninyo sapagkat ito Umandar ay ang kabastusan, Bro Jando. Patayin mo, Bro ito Jando. ay sa inyo. So hindi po Pinagbawal na Sagot sana lang yung mga ganun po. Muslim dito eh. Opo. Umandar na naman ang makinig mo na, Bro Jando. Hindi pwedeng sapawan tayo. Huwag mo kaming turuan dito. Makinig ka. Huwag mo kaming turuan, bro, kung paano gamitin ang Bible.
Ito yan, oh. Biblia namin. Makinig ka muna, Bro Jando. Sadit lang, Bro, Bro Jando. sandali lang bro. Makinig ka muna. Sabi nito, Ayan ka na naman. wala pro po akong Kaya nga alam. pinagbabawal kayo dito Bro, kasi hindi pwede nyo ba kayo akong nakikinig pagbigyan eh. sa conclusion? Wait lang. Makinig Bro ka. Jando, Bro Jando, i-off mo na papatayin siya. sa Bro Jando. Doktrina ninyong yan. Wait lang. Papatayin mo muna sa Bro Jando. Brother Jando, wait lang. I-off mo na siya, Bro Jando. I-off mo na siya. Masakit ang Oo. ng ano ko dito, masakit na yung liig ko. Papatayin mo siya, wag mo siya ngayon magsalita. Klaruhin natin. Brother Jando, ano ko sa iyo, paliwanag ko sa iyo ha. Yung paliwanag mo kasi tama naman 'yun. Kaso nga lang hindi niya maintindihan. Kaya akala niya hindi mo sinasagot ang kanyang katanungan kasi hindi niya naiintindihan yung paliwanag mo. Naiintindihan niyo ng mga Kristiyano pero nang gaya niya na Muslim, hindi niya naiintindihan 'yon. Kaya kaya nga diniretso ko na lang eh. Kasi Given mo Jando, ito, given mo Jando na hindi niya naiintindihan. Sige, given, hindi niya naunawaan. Okay, ibigay natin yung ano na yan, yung pribilehiyo na yan. Sige, hindi niya naiintindihan. Pero wag niya tayong sabihan na gusto niya marinig kung ano yung gusto niyang hinahanap sa talata, ibigay natin. Hindi gano'n ang pagbabasa ng Bible. Yun nga. Wag mo kaming turuan. Wag mo kaming turuan kung paano namin sagutin ang Biblia. Oh, Dahil yun. unang-una, hindi kami binigyan ng Biblia ng Diyos para tumpukin ang kung ano yung nasa isip namin. Hindi gano'n. Oo. Ganito yan bro. Ano yan bro Juneo? Yung sa kanya kasi, ang sa kanya lang, based sa aking observation, gusto lang niyang masagot ang kanyang tanong. Yung sinabi ko kanina, niro-royal rumble niya eh. Yung hindi sinulat ng ibang propeta, ang gusto niya mangyari, dapat sinulat din ni Moises. Tapos sabi niya, hindi daw yung yung propesya pinag-uusapan. Yun na nga sinabi ko niya, 'di ba, Lucas 24:44, sabi ni Kristo, ang kailangan kong tuparin yung mga nasusulat ng mga propeta sa aklat ni Moises, sa aklat ng mga propeta, sa mga awit na patungkol sa akin, yung patungkol sa kanya. Kaya tinutupad ni Kristo na sulat ng mga propeta ni Moises at ng awit, yung nasusulat patungkol sa kanya. Kaso nga lang, yung follow-up question niya, Deuteronomy 24:16, hindi naman yung prophecy about the Messiah. So sa totoo, kaso wait lang bro, wait lang ha. Mamaya na yan papasukin. Tanggalin ko na lang yung headset ko kasi nadidistract ako sa kanya eh. Bigla sumasapaw. Yung Deuteronomy 24:16, hindi yung propesya patungkol sa kanya. So hindi siya obliged na sumunod doon dahil hindi naman yung prophecy about sa kanya. Ang kailangan niyang sundin, yung prophecy about sa kanya. Hindi yung prophecy na hindi patungkol sa kanya. Yung At saka isa pa, Bro Jando. Hindi naman yung prophecy. Saka isa pa, Bro Jando, na gusto kong malinawan din, no? Kasi hindi malinawan kanina kasi bigla siya pumapasok. Itong tanong niya kanina na, kaya niya sinabi, Bro Jando, gusto niya yung litra por litra na sinabi. Kasi, di ba, nagtanong siya kaganina doon sa gawa na sinabi ni Lucas, na sinabi ng mga propeta na si Kristo magbata. Gusto niya na hanapin natin sa Old Testament na sinabi ng mga propeta yung word na Kristo. O hindi ganon. Kasi sinabi na ni Lucas yun kasi kilala na nila ang Kristo eh. Nakilala na nila na yung Kristo na yung sinabi ng mga propeta at ni Moises, yun yung Kristo. Kaya Kristo na yung nilagay nila. Ang gusto niya kasi mangyari, yun din ang hanapin natin sa Old Testament. Hindi ganon. Kaya nga sinabi ko, isa sa pagbabasa ng Bible, yung time sitting, kung paano yan, bakit sinulat yan. O sinulat na yan, nalagay na yung Kristo. Bakit? Kilala na nila ang Kristo na yun palang tinutukoy ng mga propeta at ni Moises. Pumapatungkol yun kay Kristo. Kaya ang sinulat ni Lucas na yan, Kristo na ang nakalagay. Hindi ibig sabihin yan na yan din ang sinabi ni Moises na ang Kristo magbata at papatayin. Hindi ganon. Brother John Ray, ito yung point niya. Naunawaan ko naman yung tanong niya eh. Ang point niya ganito. Yung ating kasing doktrina, si Kristo nagpakamatay para tayo matubos. Yun ang point niya eh, na ating doktrina. Tama ba yung aral ninyo na kailangan siyang mapatay para matubos ang inyong kasalanan? Yun ang point niya. Naintindihan ko ng tanong niya eh. Ayos pangalawa. Aral ba yun na kailangan niyang mamatay para matubos ang inyong kasalanan? Yun ang point niya. Kung
Ngayon, bakit sinasabi sa Deuteronomy 24:16 na ang ama ay hindi kailangang parusahan ng dahil sa kasalanan ng anak? At ganun din Kaya yung nga. anak. O, di ba? So, Mm. yun ang ibig niyang point doon. Oh, Kaya kaya nga Bro Jando, ako sinagot kanina, natin. O kaya nga sinagot natin Teka Bro muna, Jando. bro. Teka Oo. muna, bro. Kaya nga pinasok kanina na si Kristo ay nagpakamatay para sa ating kasalanan ayon sa propesiya ni Isaias at ng aklat ng awit at ng sinabi ni Moises na isa yun sa mga kailangan niyang tuparin. Yung isa yun sa kailangan niyang tuparin. Kaya siya nagpakamatay para mangyari ang propesiya ni Isaias. Kaso Sayas. tinatakbo niya sa Deuteronomy 24:16. Kaya nga sabi ko kanina, hindi niya maunawaan yung paliwanag mo kasi iba ang view ng Islam sa view nating Katoliko. Oh, kaya nga Bro Jando, kasi Tama yun. bakit ganun yung pagkasagot natin Bro Jando? Dahil sa teaching ng nating Katoliko, yung Ezekiel at Deuteronomy pumapatungkol sa personal sin. Yun na nga. Hindi yung Oo. patungkol sa Kristo. Kaya Hindi yung pumapatungkol sa Kristo. kung gamitin yan nila ang Deuteronomy 24:16 bilang pagsalungat sa pagtupad ni Kristo sa propesiya ni Propeta Isaias, out of context yan. Out of Deception context. yan. Oh, Deception yan. Bakit? Hindi naman prophecy about the Messiah yung Deuteronomy 24:16. Yun ay pagliligaw. Yun ang ibig kong isabihin ka na hindi niya naintindihan kahit anong paliwanag, hindi niya naintindihan yun. Bakit? Meron na kasi siyang preconceived idea. Sabi niya, huwag niyo akong sagutin ng batay lamang sa sarili ninyong opinion. Pero yung paglapat niya ng Deuteronomy 24:16 kay Kristo, sarili nilang opinion yun. Bakit? Hindi naman yun aprobado ng Bible scholar eh. Walang Bible scholar na nagsabi ng Deuteronomy 24:16 is a prophecy referring to the Messiah. Walang nagsasabing ganun. Pero yung pagsasapilit niyang ilapat yon kay Kristo, sarili ng opinion yon. At Yung saka Bro Jando, tama yon. palalahanin lang natin Hindi lang niya maintindihan. paalalahanin lang natin sa mga Muslim Bro Jando na kapag pumasok kayo dito, wag alisin niyo yung parang gusto niyo kayo mangibabaw. Kasi nga kaya kayo binan dito according kay Father Darwin dahil sa ugali niyo na yan. Magtanong lang kayo. Then hintayin niyo kung kailan kami matapos magsagot kasi programa namin to. No, wag niyong magsasapawan tayo kasi ang may control dito dapat kami. Kami yung sumasagot. Wag niyo kaming limitahan kung kailan kami matatapos kasi sa totoo lang ang pagsagot hindi yan makukuha sa mga katulad ninyo, hindi namin kayang sagutin ng 5 segundo, 10 segundo kasi hindi nga kayo agad-agad nakakaunawa sa mga sagot namin. So pag hindi namin sinabi na next question, wag magantay kayo. No, kasi ang mangyayari niyan, mababa na naman kayo niyan. Pasalamat nga kayo, pinapasok pa kayo ni Bro Jando. Ayun, basta ganito yan ha. Sa madaling straight to the point lang, punto por punto. Yung sagot mo kanina, para yun sa mga Kristiyanong nanonood ngayon. Kasi kahit na ano paliwanag ba yun, hindi yan maintindihan nung Islam. Hindi nila Kung maintindihan. gano'n Bro Jando, hindi nila, wag na silang patanungin. Di bro, hindi ganyan bro. Hindi ganyan bro. Napakaganda ng kanyang pagtatanong. Bakit? Yung pagtatanong niya, nagbubunga ng sagot mo para maunawaan ng Kristiyano. Ayun. Kung ayaw niyang unawain yon dahil isa siyang Muslim, wala tayong magagawa doon. Kasi iba talaga view nila kahit anong gawin natin eh. Ngayon, Yun ang mahirap. sabi niya Kung itatanong kung saan sinabi ni Moises, sapagkat nababanggit doon ang pangalan ni Moises. So pag hindi nabasa doon, ibig sabihin kasi sinungalingan yun, dismiss. Oh. Ano ang gusto mo ran bro? Anong gusto mong basahin namin na sinabi ni Moises? Ano yung word na gusto mong basahin namin na sinabi ni Moises? Sige, tanungin kita. Okay. Yung sinabi, babalikan natin ha. Yung sinabi kasi doon sa talatang 26 ng gawa, babasahin ko sa iyo ng mainusay ha. Ganito ang sinabi dito. Wag mo nang basahin. Hindi. Dito si Apostol Pablo. Bro, wag mo nang basahin Bro, saglit lang. Wag mo nang basahin yung ayon sa naunawaan mo sa talata. Yung nasa naunawaan mo ano yung gusto mong ipabasa sa amin na sinabi ni Moises ayon doon sa binasa mo. Ano yung words na gusto mong basahin namin sa sinabi ni Moises?
Okay. Sandali ito Mga bro, ganito Nakikita niyo po ba ako? Ito po, meron po akong Biblia. Magandang balita Biblia. Ano po? Sige. Sagutin mo na yung sagot. Ano yung gusto mong basahin namin na sinabi ni Moises ayon dun sa naunawaan mo sa binasa mo kaganinang talata? Ano yung gusto mong ipabasa Ayan, namin? Okay. Bro, John Ray, ang gusto niya na basahin mo, nagsulat si Moises na si Kristo kailangan Ayan mo magbata. sa Brujando. Ulit, bro, Ayan mo siyang sumagot. malinaw Brujando. po, Ayan mo siyang sumagot. Okay. Malinaw po. Pakinggan niyo po Pakinggan niyo pong maigi. Okay. Sa talatang 26 ng Gawa, dito po matatagpuan sa bersikulo 22 at 23. Sa 22, ganito po ang sinabi. Kailanmay hindi ako pinabayaan ng Diyos, kaya't ngayon nakatayo ako rito at nagpapatotoo maging sa mga aba at sa mga dakila. Wala akong sinasabi kundi ang mga sinasabi ng mga propeta at ni Moises. Nasali doon. Ngayon, ano raw yung sinabi doon? Kasali doon si Moises? Okay, ganito ang sinabi sa 23. Okay. Na kailangang magbata ang Kristo at siya ang unang mabubuhay na muli upang magdulot ng kaligtasan sa mga Hudyo at sa mga Hintil. At ang tanong ko dito, saan mo mababasa sa Old Testament na mismo sinabi ni Moises, lumabas sa kanyang bibig o inulat ni Moises na kailangang magbata ng Kristo upang magdulot ng kaligtasan sa sangkatauhan? Yan po ang tanong. Saan po sinabi ni Moises? Okay. Yan ang point ko, Brujando. Ang gusto niya, hanapin natin, basahin natin, yung mismong sinabi na kinakailangan magbata ang Kristo. Wala yun, hindi yung sinabi ni Moises kasi wala pa ang Kristo sa panahon ni Moises. Kaya nga, ginamitan kita ng exegetical explanation. Kasi sa Biblia, kung mag-study ka, para hindi ka mawala, hindi ka malito, no? Sinabi ba talaga ni Moises? Hindi yan sinabi ni Moises. Pero ano ba ang point ni San Pablo diyan? Bro, John Ray, wait lang, wag sumakay sa ideya. May pinapasok siyang ideya, wag kang sumakay doon. Balikan ko talata, wag kang sumakay sa ideya. Sige. Pero tinulungan ako ng Diyos. So si San Pablo, kanya pinapaliwanag na siya ay tinulungan ng Diyos hanggang sa araw ito. Kaya narito ako ngayon para sabihin sa lahat, sa mga kilalang tao o hindi, ang sinabi noon ng mga propeta at ni Moises na mangyayari. So, yung pinapangaral niya, ibig niya sabihin doon is aprobado yon ng mga propeta at ni Moises. Ginamit niya yung pangalang Moises kasi yung mga Israelita kasi is fanatic. Hindi yan ang point ng Brujando. Ang point ng Brujando doon sa binasa niya. Yung version na binasa niya kasi, ang gusto niyang ipalitaw, nakuha ko yung point niya Madali lang naman huliin Gusto niya, hanapin natin doon sa Old Testament na sinabi ni Moises, yung Kristo, yung word na Kristo mismo, yan ang point niya. Hindi bro. Hindi yan. Sige, tanungin natin siya. Kaya nga gusto ko siyang sumagot makinig ka muna, Brujando. Tayong dalawang siya yung inaano natin dito Ano ba talaga ang gusto mong ipahanap sa amin? Sige nga, ikaw ang magsabi. Ano yung pinaka-point na gusto mong hanapin namin sa Old Testament? Ikaw ang magsabi. Okay. Ano yun Ito, makinig ka sa tanong ko. Bro, makinig ka muna sa tanong. Ano yung gusto mong makinig ka muna kasi, makinig ka muna ba para makuha mo yung tanong. Ano yung gusto mong ipahanap sa amin sa Old Testament na sinabi ni Moises? Ano yung word na yon? Okay. Ini po ang word na nais kong Ganito po Sabi kasi dito, ayon kay Pablo, sabi niya, siya daw ay nakatayo upang magpapatotoo. Ibig sabihin, totoo raw yun, na maging sa mga aba. Ibig sabihin, maging sa mga pantas. Okay? Maging sa mga pantas at sa mga dakila at sa mga
kataas-taasan. Ano po? Wala akong sinasabi, ika niya, kundi ang mga sinasabi ng mga propeta at ni Moises. Okay, naintindihan po. At ni Moises. Ano nga po yung sinabi ni Moises? Na kailangang magbata ang Kristo at siya ang unang mabubuhay na muli upang magdulot ng kaligtasan sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Ngayon, tanong ko dito, kasi nga sinabi nga dito ni Paul at ni Moises, ibig sabihin si Moises raw nagsabi na magbata ni Kristo upang magdulot ng kaligtasan. Ang tanong ko dito, saan po ba ninyo mababasa sa talata ng Old Testament na sinabi nga ni Moises, sinabi ni Moises na kailangang magbata ni Kristo? Kasi nga, ang sabi ni Paul, siya raw ay nagpapatotoo lamang. So, i-clarify lang namin, ang gusto mong mabasa, para parehas kami ng unawa, kasi magkaiba kasi ang unawa namin ni Brujando sa tanong mo. So para maklaro lang namin, gusto mong makita sa Old Testament na sinabi ni Moises na ang Kristo magbata. Yes. So yan ang point ko. Hindi mo ngayon makikita sa Old Testament. Yan ang point ko. Hindi yan kasi hindi pa pinakilala ang Kristo sa Old Testament. Pero bakit sinabi ni San Pablo yan? Dahil determina nila na yung sinabi ng mga propeta at ni Moises, yun ang Kristo. Yan ang exegetical explanation dyan. Hindi mo talaga mahahanap sa Old Testament na sinabi ni Moises, ang Kristo magbata. Walang ganon kasi hindi pa napakilala ang Kristo sa Old Testament. Pero mayroon na silang pahiwatig na yung anak ng Diyos na ang Misaya, magbabata yan. Papatayin yan para sa kaligtasan. Isino yun? O kaya sa pahayag ni San Pablo na sinulat ni Lucas, dinetermina nila na yun pala ang Kristo. Kaya sinabi ng mga propeta at ni Moises na ang Kristo, kasi yung Kristo yun, hindi man yung binanggit ni Moises at mga propeta sa Old Testament, pero yun ang katuparan. Ganyan ang mababasa ng Bible. Brother John Ray. Bro. Brother John Ray. Tinignan ko yung cross-reference nung Gawa 26:23. Tinignan ko yung cross-reference at ang lumabas dito, Isaiah 49:6. Basahin natin. Para patunayan na mali yung unawa niya kasi idinidiin niya na kailangan banggitin din ni Moises. Ito 49:6 ng Isaiah. Ito yung cross reference niya eh. Sabi ganito. Sinabi sa akin ni Yahweh, yan, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, gagawin din kitang liwanag sa mga bansa upang ang buong daigdig ay maligtas. So ito pala, itong tinutukoy ito na Gawa 26:23 ay cross-reference sa Isaiah 49:6. Yan nga sinabi kanina. Kasi yung pagsabi niya na at ni Moises, yun ay isang parang ginagawa niyang... Objection muna bro. Okay, objection muna bro. Yung sa Isaiah ba, si Moises nga nagsabi. Ang tanong ko kasi, si Moises, hindi si Isaiah. Yun na nga. Anong ba naman? Yun na nga bro. Sinabi ko na nga kanina na meron kang ideyang ipinapapasok sa amin na gusto mong kagatin namin para maging masira yung unawa sa talata. Yung sinabi doon ni San Pablo, yun ay tumutukoy na yung kanyang sinasabi ay hindi niya sariling gawa, kundi patunay rin yun ni na Moises at ng mga propeta. Kaso nga lang, yung tanong mo, itinatabi mo yung mga propeta eh. Ang gusto mo lang, yung sinabi ni Moises, na kailangan sinabi rin niya ang sinabi ng mga propeta. Hindi ganoon ang paggamit ng Biblia. Yan ang gusto kong ipaliwanag mo dyan doon. Na huwag niya tayong turuan kasi sinabi niya kaganina, dapat ibigay niyo sa akin yung talata mismo. Hindi, ganun wag mo kaming turuan kung paano sagutin. Kasi ang Bible hindi yan sinulat na mayroon agad sagot. Ngayon, tingnan natin yung Isaiah 49:6 at tingnan ko yung Isaiah 49:6 ito sa Meron din siyang cross reference eh. Para natin na
Hindi ganyan ang paggamit ng Biblia. 49:6, meron din siyang cross-reference. Ang cross-reference niya, Isaiah 42:6 at Gawa 26:23. Yun. So, maliwanag talaga na ang tinutukoy sa Gawa 26:23 yung sinasabi sa Isaiah 49:6. No, so yung kanyang nilalagay na kailangan sinabi rin ni Moises, hindi yon katunayan. Ito bilang patunay, walang Bible scholar, wala talagang Bible scholar na susuporta sa gusto niyang gusto niyang mindset doon na kailangan kung anong sinabi ng ibang propeta, kailangan sinabi rin ni Moises. Yung pagbanggit niya ng pangalang Moises, ibig sabihin nun, hindi siya nagsasabi ng kanyang sariling imbento, kundi yung mga pinapangaral niya, all over na yon, Brother John Rehal, all over na yon, ay pinapatunayan ng mga propeta at ni Moises. All over na yon, hindi lang doon lang. Ang gusto niya kasi mag-focus lang tayo doon lang. In which hindi pwede mangyari yung ganun. Okay na ba yon? 10:00 na. Okay, pwede ba ako magtanong ng last question lang, bro? At ako ay lalabas na po. 10:22 na, bro. Hanggang 10:00 na. Okay. Oh. Okay, pwede po ba? Pwede kayo balik Okay, bukas kasi ng nga gabi. po, kasi nga po, hindi niyo po ako sinasagot ng maayos. Ay bro, sinasagot ka ng maayos. Huwag mong sabihin hindi ka sinasagot ng maayos. Sinasagot ka ng maayos, kaso nga lang dadali mo kami sa sariling opinyon. Hindi kami sasakay doon sa sariling opinyon. Yan pinakita rito na ang cross-reference ng ay nasa Isaiah 49:6. At yung Isaiah, hindi yun aklat ni Moises. Kaya Ang problema nila bro dyan sila ang nag-i-interpret sa Bible. O yun, nag-i-interpret siya. Na gusto niya, sumakay tayo sa interpretation niya. Hindi pwedeng mangyari yon, bro. Bro Sendo, Oh. okay. Ito, bakit sasakyan kita doon sa sinabi mo na cross niya, doon po sa Isaiah 9:6. Ano po pala sinabi sa 9:6? Pakibasa po. 49:6. Ito sinabi sa akin ni Yahweh, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, gagawin din kitang liwanag sa mga bansa upang ang buong daigdig ay maligtas. Yun. Kung ginawa nga niyang liwanag si Moises, Hindi si Moises. kung saan mo nga, okay. Hindi si Moises ang ginawang Okay. liwanag dito. Paano ka napunta kay Isaiah? Gayong si Moises lang naman ang tinatanong ko. Ayun nga ito na nga sinasabi ko Meron kang sariling ideya mo na hindi naman ganun ang dapat na interpretation sa naturang talata. Hindi kami sasakay sa sarili mong ideya, sa preconceived idea mo. Bakit? Ang cross-reference ng Gawa 26:23 ay ang Isaiah 49:6. Natural, kaya binasa ko. Ando naman yung terminong liwanag at maligtas, in which yun talaga tinutukoy sa Gawa 26. Kaso nga lang, dadalhin mo ako doon sa preconceived idea mo. Iyon ay isang paraan ng pagliligaw, bro, whether you like it or not. Okay. So hindi pala hinulaan doon ni Isaiah na kailangang magbata. Sinakyan na kita sa Isaiah Ay, anong hindi sinabi ni Isaiah? Isaiah 53 nga kanina. Balikan ko Isaiah 53. Sabi hindi niya sinabi daw. 53:7. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti. Sa 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap.
Yan ang propesiya ng propeta na ginawa ni Kristo. Siya ay naparito para gawin yan. Hebreo, ito tayo, Hebreo 10:5. Sabi ni Kristo, ganito. Yan, dahil dyan, nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pangalay, pati mga handog at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. 7. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Yung pagkamatay niya, yon ay kanyang tinupad na galing sa kasulatan 10:18 ng Juan. Sabi niya, walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihan kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Kaya siya naparito sa lupa para gawin ng mga propesiya ng mga propeta patungkol sa Kanya. At yung Deuteronomio 24:16, hindi yun patungkol sa Kanya. Hindi mo siya pwedeng ibangga doon. Brother, alas 10:27 na, hanggang alas 10 lang sana kami. Pero nung magpasa tayo, dahil sa ano mo, pwede ka bumalik bukas ng gabi, bro? Gusto mo ba ako mag-cross sa iyo ng mga talata, bro? Ano po? Ako ang mag-cross sa iyo. Okay. Pakinggan niyo ha. Mag-cross ng talata? Kung bakit kaming mga Islam religion na hindi kami naniniwala na si Jesus Christ ay namatay at naipako sa cross. Sige. Okay. Pakinggan niyo ha. Okay, pakinggan niyo. Okay, ako ang mag-ano sa inyo. Kasi nga sabi niyo wala akong alam sa Biblia eh. Sinabi dito sa Hebreo 5:7, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya ay dumalangin at tumasamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. Ayan. At dininig siya dahil sa lubos siya niyang pakumbaba. Okay, ngayon, saan ba ang cross na talata na yan, bro? Ay, mali bro. Ikaw ang gumamit niyan, ako ang kailangan magtanong. Ano kaya yan? Siya ang gumamit, siya ang tatanong. Ako ang kailangan magtanong dahil ikaw ang gumamit niyan. Correct. Eto ang tanong ko. Sino namang Bible scholar ang nagsabi na ang konteksto niyan ay tumutukoy na si Kristo ay hindi namatay? Wala ma? Hindi bro, wag kang sumapo bro. Ay, nako, bro. Ikaw ang gumamit ng Hebreo 5:7. Kung tutuusin ako, dapat magtanong. At dahil ikaw ang gumamit, tatanungin kita ngayon. Sinong Bible scholar ang nagsabi na ang meaning ng talatang yan, hindi namatay si Kristo? Ano mga ganyan? Okay. Tandaan mo ha. Hindi, sagutin mo bro. Ano tayo kasi ginamit tapos binigyan mo ng kahulugan. Dahil tininigan kanyang dasal, hindi siya namatay. Hindi naman sinabi Burjando na hindi namatay ang Kristo. Wala naman akong narinig. Sabi nga ni Kristo Panginoon, alisin mo sa akin ang pagdurusang ito, pero ang kalooban mo ang kailangan. At saka Burjando, nalinawan na niya kaganina. Tinanong na natin siya kaganina kung alam ba niya na si San Pablo ang sumulat niyan. Hindi niya masagot. Sabi ko si San Pablo. Alam din ba niya na sumulat sa unang Korinto, sa Korinto ay si San Pablo. Hindi rin niya alam. O si San Pablo parehas ang sumulat niyan. Ano sinabi ni San Pablo sa unang Korinto 15:14? Basahin mo ulit Burjando yung sa ang Biblia version. Unang Korinto 15:14. 15:14. Balikan yung yung unang Korinto 15:14. Ang sabi ni Apostol Pablo ay ganito. Ay, teka. Hindi ko na na-ready yung ito pala. Bayon. Sabi ganito, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan ng aming pangangaral. Wala rin kabuluhan ng iyong pananampalataya. So yung tatanungin ko Burjando, ikaw na tatanungin ko kasi kung siyang tatanungin ko, hindi naman siya sasagot. Nung sinabi Burjando ni San Pablo na kung si Kristo ay hindi muling binuhay, sinabi ba niya yun dahil hindi siya namatay o dahil namatay siya? Dahil namatay siya. Yun ang sagot dyan.
At saka yung writer ng Hebreo, si Apostol Pablo din yun, hindi ba? Si Pablo din. Ay, hindi kinukuha ni Pablo kanya sinasabi doon. Correct. Yung gusto niyang ipagpalagay doon na dahil dinidig ang kanya panalangin, hindi siya namatay. Kung hindi siya namatay, mawawalang bisa yung propesiya na kailangan talagang mamatay. Mapapawalang bisa yon. At lilitaw na si Kristo ay naparito, hindi para sundin yung sinasabi ni Propeta Isaias. Hindi ba, Brother John Ray? Correct. Kaya nga, nagbigay siya ng idea doon sa Hebreo 5:7 na dahil dininig, ang kanyang unawa ng ipinapasok doon is dahil dininig, hindi siya namatay. At dahil ikaw ang gumamit niyan at meron kang ideya inilalagay dyan, ako ngayon ang may karapatang magtanong sa talatang yan. Sinong Bible scholar ang nagsasabi na yung talatang yan ay isang ebidensya na si Kristo ay hindi namatay? Po, dinidinig ng Diyos. Opo, nasa Juan 11. Teka bro, hindi mo ano ba naman to kausap natin? Bro, nagtatanong pa ako bro ha. Tatanong pa ako ha. Isang tanong ko pa lang, nahihirapan ka na. Nagtatanong pa ako. Ulitin ko tanong ko ha. Bro, alas 10:32 na pinalagpas natin to. Sayang naman na ayaw mo tumanggap ng tanong. Hindi ba? Oo. Pinalagpas ko yung oras para makapagpalabas ka ng ano mo. Ngayon ako naman ang pagbigyan mo ngayon. Sino naman ang Bible scholar? Bible scholar na nagsabi na ang Hebreo 5:7 ay nangangahulugan na hindi napatay si Kristo. Tuturuan ko kayong dalawa. Huwag mo kami turuan dahil wala ka. Kaya ka nga nag-Muslim, hindi ba? Dahil hindi ka sa Bible. Sabi nga sa kasabihan, hindi ba? Nemo that could non habit. Correct. You give if you do not have. Sino ka para turuan kami dito? Tama. Yung paliwanag mo, hindi suportado ng Bible scholar. Bible scholar ka ba para paniwalaan namin? Siyempre, trabaho nyo na kami ay mawalan kami ng pananampalataya sa Biblia. Kaya nyo ginagawa yan. Alam ko naman yung style ninyo eh. Yan ang ginagawa ninyo na kailangan nyong gawin yan para ang mga Kristiyano ma-discourage sa Bible, iwan ng Bible. Yun talagang ano ninyo. Ngayon, kaya kita hinahanapan ng Bible scholar para mapatunayan kung yung paliwanag mo na yan ba talaga ay tama o gawa-gawa mo lang. Yung hinahanapan kita ngayon. Sige bro, maglabas ka. Sinong Bible scholar ang nagsabi na ang Hebreo 5:7 ay isang patunay na hindi siya namatay? Kanina pa kayo, minamaliit niyo ako eh. Ngayon, Hindi bro, hindi ka na naman minamaliit. Hindi ka na minamaliit. Kakasahan mo ako sa isang formal debate. Sige, kasahan kita. Patunayan mo na ang si Kristo hindi namatay ayon sa Bible. Teka. Bible sources, only Bible sources lang tayo. Ay, hindi kami ganyan, bro. Bible to Bible. Ay, hindi kami ganyan, bro. Ang punto por punto ay hindi limitado. Yan, ha? Kanina pa yan sa Bujando, nililimitahan tayo palagi eh. Tayo eh. Ang punto por punto, bro, is based on reality. Pag sinabing based on reality, hindi lang Bible. Dahil hindi kami Bible alone. Ang Catholic ay hindi Bible alone. Ang Catholic is based on reality. Turo sa Bible, turo sa history, turo sa encyclopedia, turo sa dictionary, turo sa ano pang ibang libro na pwede pagkuhanan ng source of knowledge. Wag lang Quran kasi wala 'yun, bopals 'yun. Talagang turo sa Quran, bro, kasi yung Quran is based yun sa kanilang katuruan sa Islam. Talagang pwede mag-ano doon. Kasi sa kanila yon ating Biblia. So ang ating batayan dito, Biblia, reference, history, dictionary, encyclopedia, at kung ano pang pwede pagkuhanan ng source of knowledge. Ngayon, kung gusto mong makipagdebate patungkol sa bagay na yan, kung siya ba'y namatay o hindi, sige, papatunay kami based on reality. Pag sinabi reality, Biblia, dictionary, encyclopedia, history. Yan. Ano, kakasa ka? Salungat bro, bakit salungat? Salungat. Paano naging salungat 'yun? Bakit salungat? Ito nga. Okay. Sabi mo, ang pinagbabatayan ninyo, mga dictionary, encyclopedia. Tandaan ninyo, sinabi ni Bro, nung nag-aaral ka, gumamit ba kayo ng dictionary?
Sa sinabi doon, pagkakamilangan. Kautusan, hindi sinabi dictionary encyclopedia nyo. Tingnan nyo Ah, yung encyclopedia ninyo. ayun, bro, sabi niya, bro, kautusan. Hindi kailangan encyclopedia, hindi kailangan dictionary. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit siya ganyan. Naiintindihan Mag-SDA ka na lang, mahilig ka pala sa kautosan eh. kasi nililimitahan niya eh. Nililimitahan niya yung sarili niya. Gusto niya ito lang, ito lang. Bro, wag ganyan. Pag gusto mo ito lang, para mong kinukulong ang sarili mo sa isang box. Wag ganun. Malawak Pwede ang namang lumabas. Butando. Ba't Oh. kailangan ikulong ang sarili sa loob ng box? Pwede namang lumabas. yun. Pwede ka lumabas. Lawakan mo pag-unawa mo, huwag tayong magkulong sa isang box. Correct. Kaso lang nga, ganito, ang sinisingil ko sa inyo, yung Bro, sinasabi ano ka dati bro? Anong relihiyon mo dati bro? sapagkat ako ay hindi nakakaunawa at walang alam. Ngayon, patutunayan ko nga sa inyo, kayong dalawa kayo mismo tuturuan ko kayo kung paano mag... Bro, anong relihiyon ka dati bro? Tanong ko. Ano daw? Kasi ito eh. Tuturuan tayo daw, Brother John Ray. Kayo dapat Brother John Ray, Ano? tuturuan daw tayo. Tanungin natin muna bro, anong relihiyon ka ba dati? pwede pa ng room nyo dito eh. Sige, Anong relihiyon ka dati bro? tuturuan daw niya tayo. Umalis na siya, bro. Sabi niya, tuturuan niya tayo. Kaso nga, kinaya ko kita, di ba kinanong ko siya kanina? Kaya tuturuan niya tayo. Sinong Bible scholar ang nagsabi ng Hebreo 5:7 nangangahulugan na hindi napatay si Kristo? Ngayon, kaya ko siya tinatanong gano'n kasi tuturuan niya raw tayo. Ngayon, ayun yung sumagot. Ba't ko sinabi yon? Dahil alam ko naman talaga na hindi yun ang sinasabi ng Bible scholar. Yun ang kanilang unawa sa naturang talata. Na dahil siya dininig, ibig sabihin hindi siya hinayaang mamatay. Anong talata nga yung Brother John Lee? Sinabi niya na na alisin mo sa akin itong kopa, ngunit ang Mateo 26:39. Mateo 26:39. Oo. O, tingnan natin ha, tingnan ninyo ha. Para mapatunayan ko na yung kanyang idea ay hindi yun ang ating hindi yung ganun. Eto. Sabi ganito. At lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga, maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Ato yung basahin to sa mas madaling nauunawaan na bersyon. Okay. Ang sabi sa sa 39 ganito. Lumayo siya ng kaunti, lumuhod at danalangin. Ama ko, kung maaari po ay ilayo nyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit, ayun ang karugtong kung maaari ay ilayo nyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Kaya siya pinadala sa lupa para iligtas tayo. Tapos susuwayin niya dahil lang yan. Hindi gagawin ng Panginoong Jesucristo yan. Pero yun ang kanilang paniniwala dyan, na dahil dininig siya, kaso kalooban ba ng Panginoon kaya siya pinadala huwag gawin ng propesiya? Hindi. Kaya nga, tuturuan niya daw tayong dalawa, Brother John Ray. Hindi pwede mangyari yun na kami tuturuan mo. Tapos pag tinanapit na ng Bible scholar, wala kang may pakita. Saka na ako maniniwala sa kanilang Tuturuan interpretation. mo dyan do. Kung pwede ba yung tuturuan, nung tinanong ko siya kaganina, alam mo ba na San Pablo ang sumulat ng Hebro? Hindi alam. May magtuturo bang walang alam? Hindi niya alam na ang sumulat ng gawa si Lucas. Tuturuan tayo. Hindi pwede yung ganun. Hindi pwede yung ganun na at saka sabi niya, magdebate tayo, Bible and Quran alone lang. Ay, hindi kami ganyan dito. Ba't naman Quran? Wala naman kami pakialam sa Quran nyo. Hindi kami ganyan dito. Sa amin dito is para maging malawak ang kaalaman ng mga naman. Ito ay hindi in between sa atin at saka sa ating kausap, kundi sa atin, sa ating kausap at sa lahat ng mga nanonood ng programang ito. Rogendo,
Wag Yes. niyang dalhin ang Quran sa Kristyanismo, no? Yes. Pumasok siya dito, obligado siya na limitahan ang sarili niya sa Biblia lang. Wag niyang isali yung Quran kasi wala tayong pakialam sa Quran. At Ano mang saka, sinasabi ng Quran nila, wala tayong pakialam diyan. hindi naman tayo under ng ng kanilang Quran. Kung ano Correct. yung niwala sa Quran, sa kanila na lang Kanila 'yon. lang yun, wala tayong pakialam dun. Kung ano yung kanilang understanding doon, sa kanila na lang 'yon. Bakit? Mm. Eh, sa kanila yung Quran eh. Hindi naman atin yun. Kung ano yung kanilang unawa doon, labas na tayo ron. Bakit? Meron silang sariling view. Kaya nga may silang Quran eh. Pero yung Biblia, sino nga yung narinig ko na naringgan kong Muslim na nagsabi na wala daw karapatan ng Kristiyano magpaliwanag ng Quran dahil hindi naman tayo nakakaunawa ng Quran. Tama naman ako doon, no? Ako naman sumasang-ayon doon. Wala kaming karapatan na magturo about Quran kasi hindi namin wala kaming alam sa Quran. Kaya nga nung si Bashir ba yun na naghamon dito, ipinasa natin kay Christian Prince. Bakit? Si Christian Prince na mother tongue niya Arabic at based sa ating mga observations, pag sila nakipagtalakayan, nag-Arabic sila at hindi natin pwedeng kontrahin ang kanilang pag-Arabic, hindi naman natin yan pinag-aralan. So, tayo itulala lamang pag sila ay nag-Arabic na. Kaya ang ginawa namin, pinasa namin kay Christian Prince kasi nakakaunawa ng Arabic. Kung sakali mag-Arabic sila, nandyan sasabihin niyang mali ang pronunciation mo, mali ang unawa mo, etong sinasabi sa Arabic, yun ang nangyaring ganun. Yeah, hindi nga kami tumatanggap eh. Then nangyari na yung nangyari dati na hindi naman maganda ang naging resulta. Ang nangyari lang is sinisigawan nila si CP na show me your face. Walang talakayang nangyari, lagi lang show me your face. Kaya binan sa punto por punto yung kanilang pakikipagtalakayan. Dahil doon sa nangyari sa pagitan ni Ali Javier, Bashir at saka ni CP na hindi nagmukhang religious ang programa. So nyo maalala yon, yung nangyari yun, i-search nyo yun. Hindi naging religious ang programa na yon nung gabing yun dahil pataasan sila ng pride. Both Ali, Bashir at saka si CP. At kami naman namamagitan, kami nung lumilitaw doon na namamagitan pero napagalitan pero binitig na siya yung ayun. So, ito yung doon. Kaya sila nag-Muslim, iniwan nila ang Christianity kasi hindi na-discourage sila sa Biblia. Kasi yung nagturo sa kanila, gamit ang Biblia, iniiba ang kahulugan. Gaya nun, Hebreo 5:7, iniiba ang kahulugan. Na-discourage sila, umalis. Kaya ngayon, sila nandoon, tayo naman tuturuan. Kaya ngayon, umalis kasi hindi nyo naintindihan eh. Tapos, name mo that code no nabit. You cannot give if you do not have. How can you teach us if ikaw mismo hindi nakaka- Oh, bro. Hindi na malapit sa iyo, 12:00 na malapit. Mag-parting statement na lang ako, bro. No, medyo kasi kaganina, bro, Jando, yung parang nagkagulo kanina. So pasensya sa mga nakikinig kasi nakita ko kasi yung maliban sa sumasapaw siya, yung kinokontrol. Ayaw ko kasi yung kinokontrol ako eh. No? At na minsan si Bro Jando din na nag-i-interrupt sa amin kaya medyo nagkakagulo. So medyo pasensya mga kapatid, mga kapuntos, no? At basta pag Muslim talaga, Bro Jando, medyo magulo, Bro Jando. Pag Muslim talaga, mas magandang Iba unawa niya. mas maganda ang mga ibang Kristiyano kasi kita paano nagkakaunawaan tayo kasi Biblia lang. Pero pag Muslim talaga, medyo iba talaga ang dating. Medyo may something, Bro Jando, na parang hindi maganda yung dating. No? Kasi minsan sumasagot ako, tas sumasapaw siya, tas sumasapaw ka rin. Tataas ko boses ko, sobrang gulo. Yun ang nangyari kanina kasi ako gusto kong maging kaso nga lang nagtataasan na kayong dalawa doon.
gusto niya kasing usapawan, gusto niyang mga babaw ba? Eh, ayaw ko ng ganun eh. Tayo ang may programa, ako ang sumasagot, tapos siyang gusto niya siya ang mangibabaw. Eh, ayaw, hindi pwede yung ganun. Hindi pwede yun na siya iba po dito dahil ang gagawin niya, tatanong lang siya kung sasagot ito, tanggapin man niya o hindi, tanggapin niya, well and good. Kung hindi, sasalungatin niya, siya ang obliged magbigay ng paliwanag doon. Eh kaso ayaw niya patanong. Yun na nga, kaya nga unang ano ko sa kanya, tinanong ko kung alam ba niya, eh, sabi niya, wag daw siyang tanungin eh. Ay, O di dapat tumahimik na lang siya sa mga sagot natin para walang ganun, para walang katulad ba ni Ariel Amores, gusto ko si Ariel Amores kasi nung nagtanong siya dito, oo. nagtanong lang talaga siya, tapos hiningi niya yung mga reference, tapos pagkatapos siya nagpasalamat pa. Oh, yun. Baka- Yun. Doon. Alam natin si Oo. Ariel Amores ay hindi sang-ayon sa atin pero dahil siya ay nagtatanong, tanong lang siya, sagot lang tayo. Yun, di ba? Pag kumontra, okay naman respectful nun eh. kumontra. Basta, Mm. magbibigay ng liwanag pag tinatanong for clarification. At okay lang naman kumontra siya, Bro Jando. Wag lang siyang sumapaw na parang kanina kasi parang ayaw na niya tayo pa sa pagpasalitain at siya na yung gusto mangibabaw. Yun ang pinakaayaw ko eh. Yun na nga. Yun ang kanyang naano siguro, nakasanayan siguro, kaya ganon. Pero hindi pwede yung mangyari yung ganon ha. Paalala ko lang ha, kaya namin binan yung Muslim sa aming programa kasi iba talaga ang aura kapag sila yung nagtatanong. Yan nakalagay sa screen ko, protestante. Protestante yun ang nakalagay sa screen ko. Pakita ko sa inyo ha, ayan tingnan nyo ang screen ko, ayan. Mga protestante dyan na mga nasa comment section. Ba't ko talaga nilagay na protestante? Para may specific talaga na Christian ang magtatanong. Mga protestante dyan na mga nasa comment section, pwede kayong pumasok sa punto por punto during live program para magtanong o makipagsubukan. Nasa description lang ang mga link na maaari ninyong gamitin para makapasok. So, protestante lang talaga ang ating iniimbitahan. Yung Muslim, hindi pwede mangyari yun kasi kahit na anong gawin natin, talagang hindi magkakasalubong ang ating mga ideya dahil iba ang view nila, iba ang view natin. Kaya talagang magulo talaga ang aura. No? Talagang magulo ang aura. At may magagawa doon. Kaya, total, mahilig naman talaga yung yung Muslim na share of ideas. Ang gusto ko na lang, kung gusto niyo ng talakayan, ang hamunin niyo na lang yung si Christian Prince. Siya na lang hamunin ninyo. Total, pag kayo nag-Arabic, naunawaan niya. Nagsasalita pa lang kayo, mayroon na siya nakahanda na mga talata ng Quran at saka ng meron na siyang mga talatang reading. Talagang alam nyo yung sinasabi ninyo, ano lang, huwag nyo nang ipilit na ilabas yung mukha niya dahil based naman sa kanya, based ko sa observation ko sa kanya, talagang ayaw niya maglabas ng mukha. Ang sabi nga niya just bring me your knowledge. Sa ko yung mayroon kayong alam, ilabas nyo lang yung kay CP. Huwag lang sa amin kasi hindi tayo magkakaunawaan talaga. Iba ang unawa niya, iba ang unawa namin. Wala kaming alam sa Arabic. Diretsahan, wala kaming alam sa Arabic. Yung Quran niyo Arabic yan. Hindi namin pwede kontrahin yung yung inyong paliwanag sa mga talata niyo sa Quran kasi hindi kami nakakaintindi ng Arabic. Kung anong paliwanag niyo sa talata ng Quran, wala kami doon. Yun ang unawa ninyo, aral niyo yun. Yeah, eto na lang diretsahan. Sa totoo lang, hindi talaga yung Muslim na nangyari doon sa kay Ali, kay CP. Dahil doon hindi na kami tumatanggap ng magigipag-debating Muslim. Ayun, sana maunawaan niyo yan ha. Hindi dahil sa kami natatakot o kundi dahil talagang magulo talaga pakinggan sa live.
kahit na anong gawin natin, kahit na anong husay o pakiusap ang gawin namin, talagang hindi maganda ang dating. Hindi talaga maganda ang dating dahil si Ali Javier, ilang beses sinabi, Brother Ali, may mga batang nanonood. Please, the words, pero si Ali, parang labas kabilang tenga yung ating mga mga pakiusap na halos manikluhod tayo sa pagkikipag-usap sa kanya na bro, please lang, may mga bata nanonood, yung words mo, please, pero ayaw pa rin eh. Kaya dahil doon, napagdesisyonan ng punto por punto na iban ang Muslim sa ating programa. Pero kayong kanina, ang pangalan kasi hindi Muslim nakalagay eh, kaya akala ko Kristiyano. Kaso nga lang, ibang naging takbo. Kaya yun, pinatulan ni Brother Junre, nagkahabaan na tayo. Okay, Brother Junre, yung ating mga kasamahan, so Brother Aljan, yung ano mo, pasasalamat mo bro.